Hello mga ka-wisdom! Welcome to Wisdom is Power channel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like, mag-comment, at i-share ang video ito. Click mo na rin ang notification bell to receive more wisdom videos na katulad nito. Salamat! So let's continue the discussion about factoring. This is the part 4 of our lecture in factoring. So again, so based from our definition, in our previous lessons. So the difference between multiplication and factoring, sa multiplication, again, given yung ating multiplicand and multiplier, hinahanap natin yung product. Sa factoring, given yung product, hahanapin natin yung multiplicand and multiplier na kapag tinimes natin itong multiplicand and multiplier, dapat ang sagot yung product. So tinatawag natin itong multiplicand and multiplier natin na factors. That's why factoring yung process ng paghahanap ng mga factors. Okay? So, based from our previous lesson sa part 1, part 2, and part 3, sa part 1, na-discuss natin kung paano magpa-factor ng ating mga monomial. So, using the greatest common factor. In part 2, nag-factor tayo ng difference of two squares. So, using the product of sum and difference. At kung paano i-factor yung square trinomial sa part 3 ng ating video, ginagamitan natin siya ng square of a sum or square of a difference. Kung maka-encounter tayo ng isang algebraic expression na perfect square trinomial. So this time, yung trinomial na hindi siya PST, ang gagamitin natin, ano? Hindi siya perfect square trinomial. So, basta trinomial lang siya. Okay? So, ginagamit naman na natin dyan, binabalik natin yung process na FOIL method or the first term, outer terms, inner terms, and last terms. Okay? So let's have a practice problem here. So find the factors of the expression x squared plus 17x plus 60. So ito hindi siya, trinomial siya, pero hindi siya perfect square trinomial. No? So alam natin, kukunin natin yung kanilang multiplier and multiplicand, no? Yung ating mga factors. So since parehas naman silang positive, so positive na yung ating mga sign na gagamitin dun sa loob ng ating mga factors o terms. Okay? So, yung x squared, so alam natin that will be x multiplied by x. Okay? Then, yung first term yung ating consider, which is x squared. Yung sa 60, yan din ang ating i-consider, ano? So, iisipin natin, ano ba yung mga numbers na pag minultiply natin, ang sagot ay 60. So, medyo madami-dami yun, ano? Tulad ng 1 times 60, 2 times 30, 3 times 20, 4 times 15, 5 times 12, and 6 times 10. So, lahat ito factors, kapag minultiply mo, 60 yung lalabas. So, ang i-consider natin dyan, alin dyan, ano? So, sa dami niyan. So, anim yan. So, para natin malaman kung aling factors ang gagamitin natin, kukonsider natin yung second term, which is 17. So, hahanap tayo dito sa mga factors, no? Hahanap tayo dito kung alin yung kapag inad natin o nag-minus tayo ay 17 ang lalabas, no? So in our case, so since this is 17, yung 5 and 12, no? Kasi pag inad natin itong dalawang factors na to, 17 yung lalabas. So ibig sabihin yun yung gagamitin natin, no? So 5 and 12. So pag binalik natin yan sa ginamitan natin ng FOIL method, yung x squared plus 17x plus 60 ang lalabas. So again, pwede rin siyang magbaliktad. So mauna yung x plus 12 multiply by x plus 5. So gawin nating x squared plus 23x plus 60. So again, so ang loob ng operator natin ay parehas na plus. Okay? Dahil parehas na plus yung ating expression. So x squared is also x multiply x. Then again, yung 60 natin, medyo madami-dami uli, ano? So, 6. So, hahanapin uli natin kung alin dito sa factors na to ang involved
na may kinalaman dun sa second term natin, which is 23x. So obviously, yung 23, dito siya pipiliin natin, ano, yung 3 and 20. Kasi pag pinag-plus natin yan, 23 ang sagot. So ibig sabihin yan yung gagamitin natin, 3 and 20. Then, again, so pwede natin siyang baliktarin. Okay? So next, x squared plus 19x plus 60. So again, para sa x squared, meron tayong x times x. Then yung 60 again, mamimili ulit tayo. Depende dun sa gitna. No? So 19, so pili lang tayo rito yung aangkop sa 19. Kapag inad natin or mag-subtract, ano? Pwede rin mag-add, pwedeng mag-subtract. So obviously, yung 4 and 15, pag inad natin yan, 19 ang lalabas. So that is 4 and 15 ang gagamitin natin. So the answer will be x plus 4 multiplied by x plus 15. So again, pwede rin siyang ma-reverse, no? Pwedeng mauna yung x plus 15 multiplied by x plus 4. So let's try this following expressions. Ano? So x squared plus 7x minus 60. Mapapansin mo, puro 60 yung ginamit ko. No? Kasi para malaman natin, para marami tayong options doon sa mga factors ng 60. Kasi anim yun eh. Okay? So there are 6 possibles na combinations. No? So, halimbawa, yan, anim yung factors natin ng 60. So, pipili lang tayo dyan. So, x squared, madali lang naman yun. X times x, no? So, yung third term, which is negative 60, so, pipili tayo, no? So, ibig sabihin, kailangan ang multiplier natin, isang negative, isang positive. So, dahil may 7 tayo dito, so again, involve yung 5 and 12. Kasi pag nag-subtract tayo ng 12 minus 5, so that is 7. Ano? Kaya, yun ang gagamitin natin. Ngayon, ang tanong dyan, saan tayo maglalagay ng positive at saan tayo maglalagay ng negative? So, mapapansin natin, yung second term natin ay positive. Kaya, yung positive sign, ilalagay natin dun sa factor na mas malaki. So, since 5 and 12, mas malaki yung 12, doon natin ilalagay yung positive. At yung negative dun sa kabila. So, the answer will be x minus 5 multiplied by x plus 12. So, again, pwede silang mag-reverse. Ano? Mauna yung x plus 12 multiplied by x minus 5. Okay? So, next example. So, x squared minus 4x minus 60. So, again, so x squared, tapos 60, mamimili ulit tayo dito. Hahanap tayo ng factors na ang sagot natin dapat ay negative 4x. So, ibig sabihin, ang involved lang doon ay yung 6 and 10. No? Kasi pag nag-minus tayo dyan, 4 ang lalabas. Okay? So, 10 and 6. Ngayon, ang tanong, saan na naman ilalagay natin yung negative at positive? No? So, hindi pwedeng parehas na negative kasi positive ang sasagot sa huli nun. Hindi rin pwedeng parehas na positive kasi positive rin ang magiging 60, no? Yung ating third term. So, since ito'y negative, dapat ang sagot natin isang negative at isang positive. So, saan natin ipopwesto? So, since yung gitna natin ay negative, yung negative sign ikakapit natin doon sa mas malaking factors between 10 and 6. So, since mas malaki yung 10, doon natin ilalagay yung ating negative sign and positive doon sa kabila. Okay? So, again, pwede siyang ma-reverse. Ano? Mauna yung x plus 6 multiply by x minus 10. Okay? So, kapag ginamitan mo siya ng FOIL method, dapat babalik ka doon sa ating original expression, x squared minus 4x minus 60. Okay, for problem number 3, so that is x squared, x plus 10 multiplied by x minus 6. Okay, so mapapansin mo dyan, naging positive na yung 4x natin, kaya yung positive sign ilagay natin doon sa positive 10 dahil mas malaki yung 10 compare sa 6, no? At yung 6 ay ginawa nating negative. Okay, so doon sa fourth expression natin, since positive ang ating third term plus 60 at negative yung ating gitna, so kailangan ang sagot natin parehas na negative para pag tinesting natin sa FOIL method, babalik siya sa original expression na x squared minus 16x plus
60. Okay, so let's try another example para lalo tayong mapamilyar, ano? So again, puro 60 yung ginamit ko para marami tayong options. Katulad nung problem number 1 natin dito, x squared plus 32x plus 60. So again, ano? Pipili lang tayo dun sa mga factors ng 60 natin, which is obviously yung 32x, hahanap tayo, no? So ang pinakamalapit dyan, no, ay yung ating ah, 2 and 30, no? Kasi pag inad mo to, obviously 32, ano? So kaya, yun yung gagamitin natin. Since dalawang positive yung ating operator sa ating expression, then parehas na positive na yan, no? So again, pwede uli siyang ma-reverse. Okay? Next, ito. X squared plus 28x minus 60. Okay? So, obviously, yun uli, ano? 2 and 30 uli. Kasi pag nag-subtract ka naman dito, 28 ang sagot. Okay? So, again, x multiplied by x is x squared. Then, 30, ano? 2 and 30 uli ang gagamitin natin. So, alin doon? Saan tayo magpa-positive? Dahil negative 60, yung ating third term, so, ang sagot natin, isang negative at isang positive. So, saan natin ilalagay yung positive? Of course, tulad ng sinabi natin, kung saan mas malaking yung factors, doon natin ilalagay. No? Kaya kung positive yan, doon sa plus 30 natin ikakapit yung ating positive. Okay? Next, again, so pwede uli siyang magbaliktad. Ma-reverse yung ating mga factors. Next, so again, dito naman, negative yung ating nasa second term, which is negative 28x. So obviously, yun pa rin, ano? Kaya lang, ilalagay na natin yung negative natin doon sa 30 pa rin. Sa 30 naman ngayon, ano? Yung negative. At yung positive ay doon sa 2. So, observe natin yung difference ng mga factors natin, ano? So, iba-ibang problem, iba-iba yung, naiiba yung pwesto ng ating mga sign. Okay? So, we have to be considerate or be careful on that. Next, so again, negative 32x plus 60. So, iba ito dun sa nauna natin problem, ano? Dun sa taas, dalawang positive. Dito, isang negative, isang positive. So, ibig sabihin, ang gagamitin natin dyan, parehas na negative. Negative 30 and negative 2. So, that will be our answer. So, again, pwede silang mag-reverse. Ano? X minus 2, mauna yung x minus 2, multiply by x minus 30. Okay? So, para pag ginamitan natin ang FOIL method, babalik tayo dun sa original expression natin sa product. Okay, so let's have the practice problem again. So find the factors of the following expression, 2x squared plus 11x plus 12. So pwede tayong mag-isip na 2x plus 4 and x plus 3 sapagkat 2x times x is x squared using FOIL method, ano? So 2x squared plus uh, plus 10x plus 12 gamit ang FOIL method, no? That will be our answer. So mapapansin mo dito na tama yung first term natin, tama din yung last term natin na 12. Ang problema yung gitna, yung second term natin, plus 10x, ay ang original expression natin ay 2x squared plus 11x. So, hindi pwede yung sagot natin na 2x plus 4 multiply by x plus 3. So, magiging mainit din tayo doon, ano? Nakuha nga natin yung first term tsaka last term, yung gitna o yung second term, mali. So, hindi ito ang possible answer. Okay? So, let's try another. So, kung i-try naman natin yung x plus 6 multiply by 2x plus 12. So, pag ginamitan muli ng FOIL method yan, ito naman ang lalabas. No? So, 2x squared, tama yung first term. Yung plus 12, tama din. Ang problema, yung gitna uli, no? Yung second term, that is 14x. So, hindi siya equal dun sa ating original expression. Ano? So, ibig sabihin, mali din ito. Hindi natin pwede siyang isagot. Okay? Next. So, kailangan obserbahin natin yun. Hindi ko muna nakuha natin yung first and last, okay na. So, we should check also yung second term, yung gitna, kung tama siya dun sa ating original expression. Okay? So, let's try 2x plus 3 multiplied by x plus 4. So, pag ginamitan muli ng
ng FOIL method, so that will be 2x squared plus 11x plus 12. So tama yung first term na 2x squared, tama rin yung last term na positive 12, tama rin yung gitna natin na 11x. So that will be our answer, ano? 2x plus 3 multiplied by x plus 4. So pwede ring mabaliktad siya, no? X plus 4 multiplied by uh, 2x plus 3. Pwede rin yun. Okay? So let's have the second problem. Find the factors of the following expression. 8a squared plus 4a minus 40. So again, so try natin yung 2a minus 40 multiplied by 4a plus 4. So pag ginamitan natin ang FOIL method yan, so that will be 8a squared minus 32a minus 40. So nakuha mo nga yung first term at yung last term na tama naman. Ang problema yung gitna ulit, no? Negative 32a. So hindi siya tama, no? So mali. So hindi acceptable yung una nating sagot na 2a minus 10 multiplied by 4a plus 4. So itry naman natin yung 4a minus 10 multiplied by 2a plus 4. So again, kapag ginamitan mo ng FOIL method ito, what will be our product is 8a squared minus 4a minus 40. So medyo malapit na, no? So mali pa rin. Kaya lang, tumama yung first term, saka yung last term na negative 40. But yung gitna, tama na, ano? Kaya lang sa sign tayo problema. Kasi yung original expression natin is plus 4a, dito negative 4a. So, hindi rin acceptable yung ating sagot, no? Na 4a minus 10 multiplied by 2a plus 4. So, i-try naman natin, of course, since alam nating positive yun, ilagay na natin, gawin nating positive yung kanina. So, 4a plus 10 and 2a minus 4. So, pag sinagot natin yan, so that will be 8a squared plus 4a minus 40, which is same with the original expression, 8a squared plus 4a minus 40. Okay? So, tama na yung ating sagot, no? So, 4a plus 10, 2a minus 4. So, since marami ang factors ng 8 at marami din ang factors ng 40, pwede tayong mag-try ng ibang options, ano? Halimbawa, ang naisip mo naman ay 4a tsaka 2a. So, again, factors din ng 8 yon. So, 8a squared. So, pag 40, marami ding factors, ano? Pwedeng 8 and 5, 10 and 4, 1 and 40, 2 and 20. So, let's try yung 8 and 5. So, negative 8 and plus positive 5. So, pag ginamitan mo siya ng FOIL method again, so, the answer will be 8a squared plus 40a minus 40. So, this will be another answer, no? So, tama din ito. Kasi, ang rule natin, once na minultiply mo, at bumalik siya sa original expression, yun yung mga factors niya, which is correct naman. Okay? So let's try another factors. No? So pwede ring 8a times a. No? Dahil ang sagot natin dyan, 8a squared para dun sa ating first term. At sa second term, sa last term naman, positive 20 at negative 20. No? So negative 40 rin ang sagot. So kuha na natin yung unang term, kuha rin natin yung last term. This is negative 40. Ngayon, yung ating second term na 4a, dapat positive 4a ang sagot. So pag ginamitan natin ang FOIL method yan, ang magiging gitna natin yan ay positive 4a. No? So this will be another answer. Okay? So ibig sabihin, meron tayong possible three answers. Okay? For problem number 2. So, marami kasi, marami yung mga factors natin eh. So, diskarte na lang natin kung paano natin ito pipiliin. No? I-consider natin yung second term o yung gitna, the middle term. So, practice problem number 3, 4, and 5. So, 4b squared plus 16b minus 20. Then, using the different factors of 4 and 20. So, you will get 4b minus 4 multiplied by b plus 5. Okay? So, you can try also other options, no? As long as na, katulad ng ginawa natin sa problem number 2. Pwede yon as long as na babalik siya sa original expression. Okay? For problem number 4, the product will be 10r minus 6 multiplied by 4r minus 5. Okay? Next,
For problem number 5, 10m squared plus 35mn plus 25n squared. The factors will be 5m plus 5n multiplied by 2m plus 5n. So that's all mga ka-wisdom. So hopefully meron kayong natutunan. So again, kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like, mag-comment at i-share ang video ito. Click mo na rin ang notification bell to receive more wisdom videos na katulad nito. Salamat!